Welcome po mga kuya ko, Nico Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik no. So pasensyahan niyo po mga kuya dahil sapagkat nasira yung isang cellphone natin kaya hindi po tayo makapag-record na masyado po mga kuya. So nagsumikap tayo para mapagbigay update sa ating YouTube account po mga kuya. So ang topic natin for today po mga kuya about sa 15 promise no ng Mahal na Birhen Maria sa kanyang kung sino daw ang magdebosyon daw nito po mga kuya ang mahal na rosaryo. Pero bagong lahat po mga kuya, pasok muna intro. Po mga nagbabalik ko, Jonathan TV Mix Vlogs po mga kuya. So ngayon alamin natin po mga kuya kung ano bang ibig sabihin ng rosaryo no. Ang salitang rosary ay mula sa Latin na rosarium na nangahulugang harden ng mga rosas. So napakaganda no. Kapag nag-recite daw tayo ng Holy Rosary, ito na tinatawag na para daw nagbigay tayo ng rosas sa Mahal na Birhen no. So harden daw ng mga rosas no. Ikalawa, ito ay binubuo ng sunod-sunod na dasal na sinasamahan ng mga pagnilay-nilay. Ito ay tinatawag na meditation sa mga misteryo po mga kuya ng kaligtasan no. So dito inuturing itong kapangyarihang dasal laban sa kasalanan at kasamaan, at ito isang paraan ng paglapit kay Kristo sa pamagitan ni Maria no. So napakaganda pala mga kuya itong kapag ito tayo ay nag-recite ng banal na rosaryo po mga kuya. Ito mga bahagi ng rosaryo, ito mga lahat natin sinasabi po mga kuya, biblical po yan no. Lahat na yan ay nasa Biblia, katulad na lamang itong una, the sign of the cross no, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Nandyan po yan sa Matthew 28 verse 19 no. Binyagan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo no. Pagbubukas ng panalangin, ito po yung sa lahat nating gawain no, sign of the cross muna, nagpapahayag sa isang Diyos na may tatlong persona. Ikalawa, Apostle Creed no, pagpapahayag ng pananampalataya, biblical po yan. Ikatlo, Our Father, dasal na tinuturo ni Jesus no. So ikaapat, Hail Mary, 3 beses po yan ulitin sa mahal na sa rosaryo po mga kuya no, bago magpunta tayo sa unang mystery. Hail Mary muna 3 times no, 3 ulit para sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig no. So ang pang-5, Glory be no, papuri sa banal na Trinidad no, biblical po lahat po yan mga kuya. So itatapik natin dito sa next naman no, kung biblical ba ibibigay natin mga Bible verse nito no. So ika-6, mga misteryo no, ito ay tinatawag na may 3 na misteryo na nahahati sa 4 na bahagi. Joyful no, biblical din ito. Tuwa, buhay ni Maria at kabataan ni Jesus. Ang ikalawa, sorrowful, hapis, paghihirap at pagpapakasakit ni Jesus no. Ang ikatlo, glorious, luwalhati no, muling pagkabuhay ni Kristo po mga kakuya no. So talagang napakaganda po mga kakuya no. So ang ika-4 po mga kuya, luminous, ito yung tinatawag liwanag, gawain ni Jesus sa ministeryo no. So yan po ang isa sa mga ano po mga kuya na talagang mga biblical na makukuha natin sa banal na rosaryo. Ang pang-7, Fatima Prayer at Hail Holy Queen no, pangwakas ng panalangin. Ito yung pangwakas na panalangin, Fatima Prayer at Hail Holy Queen no. So yan lahat lang po yan ang sinasabi po natin mga kuya, lahat po yan ay biblical po yan no. So kaya ba sabihin nila hindi naman biblical yan Brad, lahat yan po mga kuya ay biblical no. So ano ba ang layunin ng ano bang layunin nitong mahal na rosaryo? Ang una, pagpalalim ng pananampalataya kay Kristo no. So yan po ang ikalawa, paghingi ng proteksyon at biyaya sa pamagitan ng Birheng Maria. Ang ikatlo, pagmuni-muni sa salita ng Diyos no. Ang pang-4, paghahandog ng rosas espiritual kay Maria bilang tanda ng pag-ibig at debosyon. Kaya nga nakakalungkot lang sa ibayo nating pananampalataya na wala na silang debosyon no. So wala na nga silang debosyon no, tinitira pa nila ang mahal na Birhen no. So talagang dito natin malalaman na ang kaaway ng Mahal na Birheng Maria ay talagang nag-exist talaga sa panahon natin ngayon no. So ito yung mga promise with example no, mga promises, 15 promise no, at lagyan natin ng mga example po mga kakuya. Ito yung 15 promise no ng Mahal na Birheng Maria kung sino daw yung magdebosyon sa mahal na rosaryo. Kaya mga kakuya, ako successful talaga ako dito. Nagdebosyon ako araw-araw no, kahit maglakad ako, kahit nasa jeep ako, kahit nasa bus ako, recite Holy Rosary. So itong mga
itong mayroon din conversion din mga kakuya about sa nangyari sa aking buhay sa pamagitan ng pag-rosaryo, no? So i-upload din natin yan dito po sa ating YouTube channel, sa aking kwento ng aking buhay sa pamagitan ng devotion ng mahal na rosaryo. So abangan nyo po yan. So ito yung mga 15 promise with example po yan mga kakuya. Una, special na grasya. So tandaan po una, special na grasya. Makatanggap ng kakaibang tulong mula sa Diyos. Halimbawa, no, isang tao na palaging nagdarasal ng rosaryo ay nakatanggap ng lakas ng loob at kalmado sa oras ng matinding problema. So, take note ha, matinding problema. So, dito naranasan ko rin, isa din yan sa aking conversion sa aking buhay po mga kakuya, na ako ay nagdebosyon ng mahal na rosaryo. Ito ay natanggap ko rin yan po mga kakuya, yung number 1, no? Special na grasya. Ikalawa, proteksyon, no? Protektahan laban sa panganib ng kasamaan. Una, halimbawa, may debutong nakaligtas sa aksidente matapos magdasal ng rosaryo bago bumiyahe. So, napakaganda. Isang miracle po mga kakuya ang nangyari sa kanya. Kaya may mga kalamidad, no? At mga aksidente sa the time na nag-recite ka ng Holy Rosary, na palayo ka, ibig sabihin na proteksyonan ka po mga kakuya, no? So, yan pong mga benepisyo natin kapag tayo ay nag-recite ng banal na rosaryo po mga kakuya. 15 promise, no? So ang ikatlo, armas laban sa impyerno. So take note na, kapag sino daw yung magdibuso ng mahal na rosaryo, no? Armas laban sa impyerno po mga kakuya, no? Sinisira ng bisyo at kalakasan. So isa rin ito po mga kakuya, sinisira ang bisyo ko nito sa pamagitan ng bahan banal na rosaryo. Ito yung armas laban sa impyerno. Katulad ng addiction ng sigarilyo, tingnan nyo po ako mga kakuya, hindi na ako nanigarilyo, addiction at marami pang mga addiction, no? Mainitin ang ulo, lahat yan natanggal, no? So sa pamagitan ng banal na rosaryo. Kaya nga i-upload ko dito yung mga conversion ko sa aking buhay, no? About sa devotion sa mahal na rosaryo po mga kakuya, no? So i-upload natin yan dito, about naman yan sa akin, kung ano na nangyari sa aking buhay nung time na nag-devotion talaga ako ng mahal na rosaryo. No, halimbawa, isang dating addict, ito na, mga addiction, no? At unting-unting bumalik sa Diyos matapos maging tapat sa rosaryo, no? So grabe grabe po mga kakuya, no? Grabe ang 15 promise ng mahal na birhen, kaya wag natin yung ismulin po mga kakuya. Ang pangapat, pagpapalago ng bertod, hindi yung bertod na anting-anting ha, hindi yan bertod na anting-anting, no? Hindi po. Pagpalago ng bertod, lalaki ang kabutihan sa puso, no? Halimbawa, ang mga taong madaling magalit ay natutong maging mahinahon dahil sa araw-araw na pagrosaryo. So yan po pala ang bertod, hindi yung bertod na anting-anting po mga kakuya ha? So ang panglima, no, lakas laban sa kaaway, no? Hindi matutuksong magmahal sa makamundong bagay, no? So, for example, yan, napasok din sa akin po mga kakuya. Kung may nagaya sa inyo, inuman, birthdayhan, so parang hindi na ako masaya po mga kakuya, no? At dumadayo-dayo ako sa may ibang lugar, hindi na ako masaya pag nandun ako sasali sa kanila. Yan yung isa sa nawala sa akin, yung makamundong bagay. Mas masaya pa akong mag-aral ng Bible study at doon ako masaya. Yan ang dahilan kung bakit binigay sa atin ang mahal na rosaryo. Yan ang napapala natin, no? Na isa yan na matanggap natin, na isang pangako ng mahal na Birheng Maria na dahan-dahan alisin niya ang makamundong gawain natin po mga kakuya, no? Napakaganda ito, lakas laban sa kaaway, hindi matutuksong magmahal sa makamundong bagay. Halimbawa, isang negosyante ang tumangging mandaya sa negosyo niya dahil sa patuloy na gabay ng rosaryo. Grabe, no? Grabe po mga kakuya, na talagang ang devotion ng mahal rosaryo talagang napaka the best, no? Napakahalaga, no? So ang pang-anim, pagpapabanal ng kaluluwa. So isa po dito po mga kakuya, nagpapabanal sa ating kaluluwa kapag tayo ay mag-recite ng banal na rosaryo. Halimbawa, isang ina na naging mas mapagpatawad at malapit kay Kristo dahil sa rosaryo. So grabe, no? Nagpapalapit sa Diyos pala ang ating pag nag-recite po tayo ng Holy Rosary o nag-devotion, no? At nagpapabanal din sa ating mga kaluluwa po mga kakuya. So iyan ang isa lang sa ating mga promise ng ating mahal na Birheng Maria kung sino daw ang magdebosyon sa mahal na rosaryo. Ang pangpito, no, hindi mawawala sa pananampalataya. So hindi daw maliligaw, no mga kakuya, no, manatiling tapat sa Diyos. Halimbawa, sa gitna ng tukso na iwan ang simbahan, na natiling katoliko ang isang kabataan dahil
sa rosaryo. So talagang nandyan ang Mahal na Birhen Maria sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon kapag tayo ay hindi mawala ng devotion sa mahal na rosary. Ang pangwalo, liwanag sa buhay, no? So may liwanag daw sa buhay, maging malinaw ang landas ng kaligtasan. Ano? So ito isa rin yan to isa din yan po mga kuya, liwanag sa buhay na aking natanggap. So ano ba yung liwanag na buhay para sa akin? Yan po yung puro spiritually ang iniisip natin, yung kaluluwa, hindi na yung physical. So halimbawa isang tao na litong-lito sa desisyon ay nakahanap ng tamang direksyon matapos ang nobina ng rosaryo. So ibig sabihin tamang direksyon po mga kuya, yan po ay nakatutok sa ating mga kaluluwa, no, na paano natin mapabanal ang ating mga kaluluwa, hindi na po sa physical, hindi na po makamundo, kundi spiritual life ang kanyang laging iniisip, no? So yan po ang tamang liwanag sa buhay, yan ang tunay na liwanag sa buhay, hindi yung magkapira tayo, yayaman tayo, so bonus na lang po yan mga kakuya. Pero ang una talaga, ang liwanag sa ating buhay, na isipin natin ang espiritu natin, kung saan na, kung ano ng estado ang ating espiritu, no? So banal na pabanal ba natin o nakanila mo ng makamundong bagay dito sa mundong ito. So yan po ang liwanag sa buhay, tunay na liwanag sa buhay, hindi yung liwanag sa buhay dahil yung mayaman siya ay napalayo naman siya sa Diyos. Hindi yan tunay na liwanag. Ang tunay na liwanag yung ang spiritual life natin, na dapat natin nakasentro tayo sa ating spiritual na buhay, no? Hindi po yung physical, hindi po yung makamundo. Yan ang tunay na liwanag sa buhay, no? So ang pang-siyam, kaligtasan ng kaluluwa. So napakaganda po mga kakuya, no? Kaligtasan ng kaluluwa din po mga kakuya, no? Hindi mamamatay sa mortal na kasalanan. Ito yung paborito ko po mga kakuya, itong pang-siyam, na hindi daw tayo pumanaw sa ibabang mundong ito kung hindi tayo makatanggap ng mga sacraments. Ito yung kaligtasan ng kaluluwa, hindi mamamatay sa mortal na kasalanan, no? Halimbawa, bago mamatay ang isang debuto ay makapagkumpisal at nakatanggap ng komunyon, body of Christ. Grabe, no? Iyan ang paborito ko rin, itong number 9, itong kaligtasan ng kaluluwa. So kapag tayo nagdevotion tayo po mga kuya ng mahal na rosaryo, na Holy Rosary, no? So ang pang-10, malapit po mga kuya, biyaya ng sakramento, no? Makatanggap ng grasya bago pumanaw, no? So ibig sabihin, bago tayo pumanaw sa mundong ibabaw na ito, nakatanggap tayo ng grasya galing sa Diyos po mga kuya. Halimbawa, may malubhang, may sakit na nakatanggap ng huling sakramento dahil sa awa ng Diyos at devotion sa rosaryo. Yan po ang 15 promise lang po mga kakuya. Isa lang yan, no? Ang pang-10 biyaya ng sakramento, no? Katulad na lang anointing of the sick, no? Talagang napaka-bless ang ating napaka-bless talaga nga tayo mga Katoliko. So mga Katoliko lang nag-aaral sa doktrina ng simbahan, so wala na talagang maliligaw. So ang pang-6, pang-11, kaligayahan sa langit, no? So kaligayahan daw sa langit, mas dakilang luwalhati sa paraiso. Halimbawa excuse me po, ang debutong laging nagrosaryo ay tinanggap sa langit na may natatanging gantimpala. So grabe po mga kakuya, gantimpala, no? Halimbawa daw, ang debutong laging nagrosaryo ay natinanggap sa langit na may natatanging gantimpala. May gantimpala daw po mga kakuya, na grabe, no? So grabe po mga kakuya, na talagang tayo, no? So tayo na dapat mag-recite talaga to araw-araw, no? Kahit maglakad tayo, wag nating sayangin ang oras, no? Kung nasa trabaho ka man, no, sa yung may isang oras kang break time, so kunin mo yung kalahating oras, mag-recite ka ng Holy Rosary. Napakaganda at maliwanag ang buhay kapag nalalaman natin ang tunay na turo ng ating inang simbahan. Ang 12, makapangyarihang tulong sa oras ng kamatayan. So ito talaga yung number 1 talaga po mga kuya, na laging malaking tulong daw sa oras ng ating kamatay. Hindi madadala ng dyablo ang kaluluwa natin. So yan ang isa sa 15 promise talaga ng Mahal na Birhen, yung ating kaluluwa hindi talaga daw madadala ng dyablo. Halimbawa, isang taong nasa bingit ng kamatayan ay nakaranas ng kapayapaan at awa ng Diyos matapos dasalin
ang rosaryo. Grabe po mga kakuya, no? Grabe, no? So ang target kasi dito yung ating kaluluwa. Ang 13, kaharian ng langit, inututuring na anak ni Maria. So ituturing dito anak ni Maria po mga kakuya. Kapag tayo ay may debosyon sa mahal na rosaryo, halimbawa, ang isang pamilya na tapat sa rosaryo ay nagkaroon ng malalim na relasyon kay Maria bilang kanilang ina. Grabe po mga kakuya, yan po ang kaharian ng langit, no? So 13 po yan po mga kakuya. Ang pang 14, ang pag-angat ng kabanalan. So dandahan tinataas tayo ng kabanalan, no? Tataas ang antas ng kabanalan. Halimbawa, isang pari ang nagkaroon ng mas malalim na pagmamahal sa Eucharistia dahil sa rosaryo. Katulad, isa yan, pasok yan sa akin, no? Kaya nga sabi ko, ipapalit yung swimming kahit magagandang ano dyan. Kung hindi man ako makapagsimba time na yung kinabukasan, ay wag na. Dapat Holy Eucharist, wag natin ipagpalit. Yan ang isa din yan pala sa natutuna regalo sa akin ng Mahal ni Maria sa kanyang 15 promise, ang Holy Eucharist, no? So grabe po mga kakuya, naranasan ko lahat ito, no? Nung tako ay nagdebosyon sa mahal na rosaryo. Ang panghuli, ito na, sa panghuli po, 15 promise po mga panghuli. Espesyal na tagumpay sa buhay at kamatayan. Makamtan ang awa ni Kristo at kaluwalhatian. So halimbawa, sa kakabila ng mga pagsubok, nagtagumpay ang isang deboto sa pananampalatay hanggang sa huling hininga. So grabe po mga kakuya, no? So talagang espesyal na tagumpay daw sa buhay at kamatayan. Yan po ang panghuli na 15 promise ng banal na rosaryo po mga kakuya. So dito naman tayo sa ating mga church fathers. Ano ang sabi ng ating mga church fathers po mga kakuya? Ayon dito sa paulit-ulit na panalangin, no? Huwag ninyong tigilan ang panalangin. Ayon po yan sa 1 Tesalonica 5 verse 17 po mga kakuya. Yan po ang sabi ng Ayan po ang sabi na 1 Tesalonica 5 verse 17 po. So si Saint Augustine sa taong 354 hanggang sa 430 AD. Ito po ang ating mababasa. By praying repeatedly, we prepare ourselves to receive the abundance of God's grace, not because God needs to be reminded, no? So ang paliwanag niya, kaugnay ang Hail Mary at Our Fathers sa rosaryo ay hindi walang saysay na ulit-ulit. Ito ay nakaugat sa paninindigang hindi tumitigil sa paglapit natin sa Diyos. So napakaganda ang sinabi ni Saint Augustine po mga kakuya, sa isa sa ating mga church fathers po mga kakuya, no? Na talagang kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-bless natin tayong mga Kristiyano. Ikalawa, meditasyon sa misteryo ni Kristo. Si John Chrysostom sa taong 349 hanggang sa 407 AD, ito po ang kanyang sinasabi. Prayer is the light of the soul, and meditation on divine things refresh the heart. No, so grabe, no, kaugnay ang bawat misteryo ng rosaryo ay pagmuni-muni sa buhay, paghihirap at kaluwalhatian ni Kristo, gaya ng turo ng mga church fathers sa pagninilay sa Ebanghelyo ni Kristo. So grabe po mga kakuya, na napakaganda ang sinabi ni si John Chrysostom po mga kuya. Isa lang yan sa ating mga church fathers. So ikatlo, pagpupuri kay Maria, no? So pagpupuri kay Maria, no? So ito si Saint Ephraim the Syrian sa taong 306 hanggang sa 373 AD, no? So ito po yung sabi, Hail full of grace, more holy than the saints, more exalted than the heavens. Kaugnay na binigyan diin nito ang papuri sa mahal na ina na siyang sentro ng Hail Mary. So talagang napakaganda po mga kakuya, no? Talagang ito yung sinasabi ni Saint Ephraim ng Syrian po mga kakuya. Napakaganda ang kanilang mga sinasabi. Isa yan sa ating mga church fathers po mga kakuya. Si Saint Cyril of Alexandria sa taong 376 hanggang sa 444 AD. Anong sabi niya? No, through you, O Mary, the gates of paradise have been opened to us. No, kaugnay ang rosaryo ay pagkakilala sa papel ni Maria sa kaligtasan bilang ina ng Diyos. So grabe po mga kakuya. So kaya nga nakakatakot lang sa ating mga kaibayo, sa ating pananampalataya na ang Mahal na Birheng Maria ay talagang
talagang inialipusta nila po mga kakuya, no? Talagang minamaliit nila. So hindi nila alam ang mahal na Birheng Maria malaking tulong sa ating mga kaligtasan din, no? So kaya nga reyna ng langit at lupa. Isipin mo naman yan, kung may hari, may reyna, no? Kaya nga doon tayo hihingi ng tulong sa mahal na Birheng, kasi ang puso ng mahal na Birheng Maria para bang handa tayong yakapin kahit gaano tayong kasalanan, basta mag-recite lang tayo ng araw-araw ng Holy Rosary, tutulungan po tayo po mga kakuya. So ang pang-apat, panghingi ng proteksyon sa mahal na ina, no? Ito si Saint Irenaeus ng taong 330 hanggang sa 202 AD. Mary being obedient become the cause of salvation for himself and for the whole human race, no? So kaugnay sa rosaryo, hinihiling natin ang tulong at panalangin ni Maria para sa ating kaligtasan. Grabe po mga kakuya, no? So grabe na talagang ano po mga kakuya, na talagang blessed na blessed po tayong mga Katoliko, no? So panglima, pagdarasal gamit ang butel o bilang, no? Sa unang siglo ng mga monghe at ermitanyo ay gumagamit ng tinatawag na pebbles o nuts, no, clats, para ulitin ang dasal gaya ng 150 psalms, no? So si Saint Paul the Hermit, the 3rd century at Desert Fathers ay may ganitong practice din po mga kakuya, si Saint Paul ng Hermits po, no? So kaugnay ito ang pinagmulan ng paggamit ng beads sa rosaryo po mga kakuya, no? So talagang napaka-blessed talaga natin po mga kakuya, no? Na talagang wag nating hayaan na hindi tayo makapag-recite ng banal na rosaryo araw-araw. So ang buod, ang mismong purmang rosaryo ay wala pa sa panahon ng Church Fathers. Ito yung design natin ng rosary ngayon, wala pa, no? So ikalawa, ngunit ang lahat ng elemento nito ay paulit-ulit na panalangin, meditasyon sa misteryo ng kaligtasan, pagpupuri kay Maria at paggamit ng beads para sa dasal ay matatagpuan sa kanilang turo at buhay, no? So talagang yan po yan. So kaya't ang rosaryo ay makikitang pagpapatuloy ng tradisyon ng early church na nagpapatuloy hanggang sa simbahan natin ngayon po mga kakuya. So napakaganda ating topic natin for today po mga kakuya, na talaga isa tayo sa mga blessed po tayo po mga kakuya sa araw-araw nating pamuhay tayong mga binyagang Kristiyano. So talagang kaya ito ang papapayo ko sa inyo mga kakuya, no? 15 promise, no? Isipin nyo 15 promise, no? So isa ito sa ating kaluluwa na makaligtas talaga sa ating mga kaluluwa, ang 15 promise ng mahal na Birheng Maria, ang kanyang parang pangako, no? Na tayo lang ay magdasal talaga ng banal na rosaryo o magdebosyon, lalo na po ang buong pamilya. So grabe, powerful po talaga mga kuya. Bakit ko nasabi? Dahil naranasan ko pa yan sa aking sarili. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Dio et Iglesia, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. At good morning at maraming salamat po sa ating lahat po mga kakuya.